Mula sa 9 na dash line, naging 10 dash line na ang bagong version ng mapang inilabas ng China. Inalmahan yan, hindi lang ng Pilipinas kundi pati na rin ng bansang India kung sa pagdiriwang ng kanalang taunang National Surveying and Mapping Promotion Day, inilabas ng China ang 2023 version ng kanalang standard map. Ang bagong mapa, makikita sa Chinese websites na ibinahagi rin ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Nang tanungin ng Philippine media, ang 2023 version map ng China napansin at inalmahan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Mula raw kasi sa 9 na dash line map na umaangkin na sa halos buong South China Sea kasama na ang West Philippine Sea, naging 10 dash line na ang mapang China. Ayon kay Carpio, batay sa legend o detalye ng 2023 version ng mapang China, sinabi nila na bahagi ng kanalang national boundary ang buong South China Sea. So, klinaro nila that the lines in the South China Sea, whether 9 or 10, constitute their national boundary. So if it's your national boundary, everything within that is your national territory. Klaro ngayon. They have clarified it that way. Ang 2023 China map ay inalmahan rin ng ilang senador. The latest map of the People's Republic of China is no longer 9 dash line. It is 10 dash line. 10 na po yung guhit hanggang doon na sa Taiwan Strait. Oh, mas mahaba na masyado. So, mataas, iba na, hindi na pinag-uusap, with all due respect, hindi na pinag-uusapan yung 9 dash line. 10 dash line na. I think the intention is to say that Taiwan is really part of China. Sagot naman ng Armed Forces of the Philippines. They should respect the 2016 arbitral ruling na kung saan sinabi na itong 9 dash line is illegal, it has no basis, and that they should in fact follow the rules-based international order. Wala pang official na pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas kung ganyan ba talaga ang saklaw ng 2023 map nila, pero ang National Security Council at National Task Force on the West Philippine Sea pinakaklaro na ito sa gobyerno ng China. If the map is officially confirmed to have been issued by the People's Republic of China, then the National Security Council will recommend to the DFA the issuance of a strong diplomatic protest over the issuance of this map because it infringes upon the sovereignty, the sovereign rights, and the territorial integrity of the Philippines. Pero ayon kay Carpio, anumang idagdag ng China sa kanilang mapa, hindi na raw mababago ang desisyon ng UN Arbitral Tribunal na nagsasabing walang legal na pasihan ang 9 na dash line historical map ng China. Pero bukod sa 10 dash line, isinaman na rin daw ng China sa kanilang mapa ang ilang bahagi ng India, bagay na ipinoprotesta na rin ng India. This new map cannot change as period, comma, or a single letter or number of the arbitral award. The arbitral award is there. It cannot be changed by this map. Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipaglalaban ng bansa ang teritoryo nito. At tututulan ang inilabas na bagong version ang mapa ng China, kung saan makikita na sinasakop na nila ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Sa iilabas na 2023 edition ng Standard Map ng China, mayroon ng 10 dash line ang saklaw ng South China Sea. Kasama sa mga nasakop na malaking bahagi ng West Philippine Sea ay ang Spratly Islands. Received the news that now the 9 dash line has been extended to the 10 dash line. So these are we have to respond to all of these, and we will. But again, these are operational details that I would prefer not to talk about. Binigan din naman ang Pangulo na ipagpatuloy niya ang pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa mga teritoryo nito. Gaya na lamang ng ginawa ng kanyang amon na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Noong itatag niya ang Munisipyo ng Kalayaan sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596. Na tumatak ang matatag na simbolo na pagmamayari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. And we just remain consistent to that. Hindi naman nagbabago. Siguro yung pag-establish ng municipality sa Pag-asa, it was to be able to make sure, to establish, to show
that this is part of the Philippines. Now, we, of course, will continue to defend our territorial sovereignty, our territorial rights. We have not changed our approach. It is other countries around us that have changed their approach. Hindi niniwala si PBBM na nananatiling tuto ang bansa sa rules-based international law. Lalo na sa United Nations Convention on the Law of the UNCLOS. Ito anya ang naglalagay sa matibay na pundasyon ng Pilipinas sa ipinaglalabang territorial sovereignty. Tiwala rin si Pangulong Marcos sa suporta ng maraming bansa pagdating sa ipinaglalabang soberanya sa region. Muli na namang pinainit ng China ang usapin tungkol sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea sa pagpapalabas nito kamakailan ng tinatawag nitong 10-line map. Ito na raw ang kanilang standard map. Ipinapakita rito ang pag-aangkin ng China ng malaking bahagi ng South China Sea, kabilang ang ilang bahagi nito na napatunayan ng nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa maraming eksperto, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang bansa, kathang-isip lamang ang mapa ng China. Mapa 9-line man yan, o 10-line, o kahit pa ang dati na rin nilang sinasabing 11-line, produkto lang yan ng kanilang malikhaing pag-iisip. Noon ng July 12, 2016, nagdesisyon na ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na walang basihan sa anumang batas at ebidensya sa kasaysayan na nagkaroon ng eksklusibong kontrol ang China sa karagatan at mga yamang dagat sa South China Sea. Nakuha ng Pilipinas ang paborableng desisyon sa tulong ng mga ebidensyang iniharap ito sa arbitral court. Kabilang sa ipininisintang ebidensya ay ang Carta Hidrográfica y Corográfica de las Islas Filipinas o ang tinatawag na 1734 Murillo Velarde Map. Tinaguri ang pinakaunang scientific map ng Pilipinas at ang kaisa-isang opisyal na mapa mula sa pamahalaang Kastila na nagpapakita ng teritoryo ng Pilipinas noong panahon ng kanilang pananakop dito. Dinisenyo ito ng Kastilang cartographer na si Pedro Murillo Velarde at ginuhit naman ng Pilipino na si Francisco Suarez. Ito'y inukit sa copper plates ng isa pang Pilipino, si Nicolas de la Cruz Bagay. Unang nalathala ang mapa sa Manila noong 1734. Makikita sa mapa ang mga rutang pandagat mula Manila patungong Spain at sa tinawag noong New Spain o ang Mexico at iba pang teritoryo ng Espanya sa tinatawag ng New World. Sa naturang mapa, makikita rin ang salitang ginamit para tukuyin ang isang pangkat ng mga pulo o bahura sa West Philippine Sea. Ito ang katagang panakot na nangangahulugang banta o threat. Kalaunay tinawag itong Scarborough Shoal. Hango ito sa pangalan ng British merchant ship na sumadsad sa panakot noong September 12, 1748, 14 na taon matapos unang nalathala ang Velarde Map. Sa kasalukuyan ay hindi lalampas sa 50 ang natitira pang kopya ng 1734 Velarde Map. Mayroon isang kopya sa American Library of Congress, isang kopya ng orihinal na naimprenta noong 1734. May tig-isang kopya rin sa mga National Library ng Spain, France at Great Britain, at isa sa isang private collection sa Pilipinas. Noong 2019, isang kopya ng 18th century British printing ng mapa ang inialok sa isang auction. Sa panghihikayat ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, binili ng negosyanteng si Mel Velarde ang naturang kopya sa halagang 46.7 million pesos o halos $900,000. Naging donasyon niya ito sa ating National Museum. Sinasabing tama at eksakto ang mga detalye ng 1734 Velarde Map, kung kaya't kinopya ito ng iba pang mga cartographer o mga tagagawa ng mga mapa.
Itinuturing din itong living document o buhay na dokumento dahil tinutukoy nito ang teritoryo ng Pilipinas sa kasalukuyang panahon. Hindi nga raw matutukoy ang teritoryo ng Pilipinas nang hindi sasangguni sa naturang mapa. Ika nga ni Justice Antonio Carpio, the 1734 Murillo Velarde map defines the Philippine territory today. Yan ang panghahawakan nating mga Pilipino, hindi ang 10-dash line ng mapa ng China. Follow, like and subscribe, News 24 Philippines Daily News.